Isang umaga, kahit nasa school, nag-comment sa akin si Kappa Girl. Ang sabi niya, Tito Dugs, meron kaming project sa school. DIY beads iron. Tito Dugs, igawa mo na agad ako, please. Para ako una magpasa kay ma. Ganito pala yung DIY beads iron. Yung mga beads gagawin mong character. Tapos paplansyahin mo para maging flat. Pwede siya maging kitchen. O, diba? Ang ganda. Dahil mabait akong tito at honor naman si Kappa Girl. At para naman to sa pag-aaral niya dahil project to. Eto, bumili ako ng DIY beads iron. Kaya naman mga kadugot, tara, unboxing na natin. So mga kadigat ay napala yung mga laman niya. Ito yung pangplansya. Ito yung pambubuo. Dito natin ipapatong yung mga beads para makabuo ng karakter. Ito yung tatlong plastic. Ito yung mga instructions. Ayan, andito yung mga karakter na pwede nating paggayahan. Ito naman yung mga gamit. At ito naman yung mga beads. Diba? Ang ganda, iba't ibang kulay. Dahil sobrang excited na ako, ito nga gagawa na ako. Inanggat, binuksan ko na nga din pala yung mga gamit. At dito sa instructions, namimili na nga pala ako ng karakter na paggagayahan ko. Sobrang dami kasi magaganda dito. May mga fruits, mga mukha na ibang karakter, may mga labubo, may mga Sanrio, at madami pang iba. Pero dahil honor si Kapag at isa siyang star, at lagi siya may star sa school, star ang bubuuin natin. Ito nga, binuksan ko na yung mga beads para makapagsimula na. At ang kagandahan nga pala sa star ay konting color lang magagamit natin. Yung technique nga pala dyan, unahin natin yung pinakataas. Ang unang binubuo ko nga pala dito sa star is Santa Claus hat. Kasi puro black lang naman ang kailangan natin dyan, tsaka white. Tapos konting red lang, diba? Kita niyo na yung sombrero. Grabe mga kadigo, sobrang ganda project pala neto. Kasi habang ginagawa ko ito, sobrang sapisyating ng nararamdaman ko. Sobrang nakaka-enjoy kasi sobrang nakakalibang. Maganda exercise dito sa utak dahil napopokus tayo. At lumalabak yung imagination natin. Pala dito na nga pala ako sa pinakakatawan ng star. Dahil bago-bago pa nga lang ako, first time ko lang din to. Hindi pa ako ganun kabilis. Hindi ko pa kasi alam tamang teknik eh. Pero okay na dito, slowly but surely. Ayan, tapos na ako sa katawan, tapos na ako sa mukha. Nag-fill in na lang ako ng color yellow dahil itong kulay ng star. O diba? Unti-unti na nakikita yung ganda niya. Gilid-gilid lang naman siya mahirap. Pero kapag dito na tayo sa lobby, sobrang dali na. Grabe nga excitement yung nararamdaman ko dito. Matapos ko na mabuo. Sobrang worth it ngayon na natapos ko na. At sinin, ayan nga, natapos ko na. O diba, kamukha naman siya nung nasa instructions. Gayang-gaya ko naman, diba? Ang dami ko nagamit na color yellow beads. Pero kita nyo naman, dami pang natira, diba? Bali, andito na nga pala tayo sa pinaka-last step. Papatungan nga pala natin to ng plastic para mag-start na tayo magplansya. Speaking of plansya, ito nga pala yung plansya maliit. Ang gagawin natin, ipapatong na natin tong plansya. Pagkatapos kapag mainit na, pwede natin to igalaw-galaw na ng konti. Ang mangyayari kasi dito, mapapalat na yung mga beads. Hindi na siya yung magiging bilog-bilog. Ayan o, nakikita nyo na ba yung pagbabago? Hindi na siya bilog-bilog, diba? Flat na siya at sobrang madikit na. At tanan, ito na nga, tapos na tayo magplansya at pwede natin tanggalin sa plastic. Wow, o diba? Sobrang cute itong star. Ito na, meron ng project si Kappa Girl. Sigurado ako pag nakita niya to, tuwang-tuwa. Sobrang ganda nagpagagawa ko ng project niya. Sure ako, honor na naman siya sa school. Wow, Tito Dug, sa'yo na ba yung project ko na ibibigay ko kay ma'am? Oo, Kappa Girl, ito yung project mo, ginawa ko na para ikaw una magpasa sa teacher mo. Wow, Tito Dug, tamang-tama. Kahit kakauwi ko lang ako ang una magpapasa kay ma'am. Okay, Tito Dug, so dahil kakauwi ko lang naman, pupunta na ako sa bahay niya, ma'am. At ibibigay ko na yan sa kanya. Okay, bye! Okay, Kappa Girl, ingat ka sa pagpunta sa bahay ng teacher mo para ipasa yung project mo. Bye! Ngayong araw nga pala, ay first time ko lang maglaba dito sa washing machine namin. Isang buwan na kasi nakakaraan nung binili ko to. Pero ngayon ko lang ginamit. Nung wala pa kasi akong asawa, nakikisabay ako ng washing machine kila mama. Pero ngayon ako na naglalaban ng sakin. Eto nga, pagkakukulat ng labahan ay isasampay ko na. Ayun nga lang, merong problema. Hindi ko alam kung saan ako magsasampay. Wala kasi akong sariling sampayan dito sa amin. Maliit lang kasi itong kisame ko, pangit naman kung gagawin sampayan. Mababait naman yung mga kapitbahay namin dito at pinapasampay ako sa sampayan nila. Kaso syempre di naman pwede ko lagi ako makikisampay, di ba? Kaya naman nag-decide na lang kami na Diyos sila, buli na kami ng sampayan. Yung sampayan na nabibitbit at pwedeng palipat-lipat ng pwesto. Eto yun, kaya naman mga kadigot, tara, unboxing na natin. So ito pala mga parts niya, mga kadigot, at bubuuin pa natin. Ayun pala yung itsura niya pagkatapos na natin buuin. Buti na lang meron instructions at madali lang sundan. Kaya naman mga kadigot, tara, buuin na natin. Buti na nga lang, sobrang basic neto. Super easy lang niya mabuo. Matigas-tigas nga din pala siya kahit papano. Buti na nga lang na-invento tong ganito kasi kung hindi wala kaming sampayan. At eto nga bang binubuo ko, na-realize ko sobrang taas pala neto. Akala nyo lang maliit pero hindi, sobrang taas. Kaya naman sigurado maraming debit ang malalagay dito. Eto nga sobrang sapisyati habang papatapos na. Nilalagay ko na itong mga gulong at finish na. Eto, sobrang ganda. Dahil nga merong gulong, pwede mo siyang ikot-ikutin at iusod-usod para mapesto nyo siya kung saan nyo gustong ilagay. Kaya tara, sampay na tayo. Tamang-tama nga dito sa labas namin. Dito nakatutok ang araw kaya dito ako magsasampay. Total nakadryer na rin naman itong mga damit namin kaya madali na ito matutuyo. Mas maganda dapat nakadryer na yung mga damit nyo bago ilagay dito. Kasi feeling ko mabigat kapag basa pa o hindi pa nababanlaw. Bali sa baba nga pala yung mga damit at sa taas naman yung mga short. Pero dahil mataas yung baba at mababa naman yung taas kaya hindi sila magdidikit. Tignan nyo ang luwag pa o ang dami pang bakan. Eto, iniikot-ikot ko siya para may tama talaga sa araw. O diba sobrang galing kung saan may araw doon mo siya itututo. Masasabi ko na sobrang ganda pala itong sampayan na nabili ko. Hindi na rin ako problema kung umulan. Madali lang bitbitin. Ayan, tapos na ako maglaba. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!